Since po na makulong ho si dating Pangulo, hindi pa kayo nakapagsalita, sir, regarding your opinion or your statement with what happened sa nangyari pong ito. Tingin niyo, ano pong pinaka dahilan dito? Alam niyo, ako po ay naguguluhan sapagkat kapag pinakinggan mo po ang opinion ng mga abogado, talagang kanya-kanya silang naratibo. Kasi ganyan naman ng batas Depende sa pagkaka-interpret mo. Ngayon, may depensa yung isa, may opensa yung isa, may opensa yung isa, may depensa yung isa. Pagka inabsorb mo lahat yon, malamang masiraan ka ng ulo. Kaya doon na lang po tayo sa realidad. Ano ba yung realidad? Isa lang po ang realidad dyan. Meron po tayong kalayaan, meron tayong kasarilan, at meron po tayong bansang tumatakbo. Ibig sabihin, may gobyerno po tayo. Yun po ang isang malaking katanungan. Bakit tayo nandito? Mga kababayan at mga kapatid, kumusta po kayo? Ang pag-uusapan natin ngayon, yung bagong video ni Robin Padilla na naglabas po ng kanyang reaction sa pagkaka-aresto ni Tatay Digong. Ang dami na po kasi naglabas ang reaction dito, mga kababayan, at ang pinapalabas po nila, ang PDP laban ay ginagamit lang di umano si Tatay Digong para dumugin daw ito tuwing may mga pagtitipon o kampanya ang grupo ni Tatay Digong, na pinapalabas sila na ang PDP laban ay manggagamit daw di umano. Yan po ang reaksyon ng mga naninira na mga vlogger na ang gusto nilang palabasin, magmukhang masama ang PDP. Sabi nila, mga kababayan, ang Tatay Digong daw, pumupunta lang daw yung mga tao para kay Tatay Digong. Syempre, si Tatay Digong yan Yan ang pinaka-idolo ng mga kababayan natin. Ako nga, idolo ko yan Tatay Digong ko yan Yan ang iniyakan kong Pangulo. Dahil meron siyang katwiran. Wala siyang kinikilingan. Wala siyang binabaluktot na batas. Basta katwiran, dun siya. Pero yung mga reaction ng mga vlogger na ito, tila pinagmumukha nilang masama ang PDP, mga kababayan. Kaya nagre-react po tayo. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na si Robin Padilla, talagang binuljak niya ang nangyaring pagkaka-aresto kay Tatay Digong. Wala sa katwiran, ibig sabihin, may paglabag talaga ang pagkaka-aresto ni PRRD. Mga kababayan, dahil kay PRRD, talagang ang PDP nakilala po, mga kababayan. Kaya yan po ang gusto kong bigyang pansin, at mag-react po kayo, mga kababayan, kasi ang pinapalabas sila, itong video ni Robin Padilla, parang sinasabi daw ni Robin Padilla na pag wala si Tatay Digong, hindi nila kakayanin na manalo, mga kababayan. Which is totoo naman. Pero wag sana nilang gawing masama ang PDP, mga kababayan. Kasi yan talaga ang yan talaga ang gusto ng taong bayan Yan ang gustong manalo ng taong bayan, kasi ang PDP kasi nandito yung katwiran, mga kababayan. Nandito yung batas, nandito yung nakakaalam ng katwiran. Kasi sa iba, kaya nilang baluktutin ang batas. Yung tama, gagawin nilang mali para lang manalo sila. Ganun po sila, mga kababayan. Kaya pakinggan po natin si Robin Padilla. Ano ba yung reaction niya sa pagkaka-aresto kay Tatay Digong? Ano ba yung nararamdaman niya bilang Robin Padilla, bilang isang Pilipino, mga kababayan? Dahil si Robin Padilla, talagang malapit si Tatay Digong sa kanya. Panoorin po natin. Kasi yung mga lumalabas na reaction, mga kababayan, tila gusto nilang palabasin ang PDP masama at ginagamit lang daw si Tatay Digong para sa mga kampanya nila.
Tapos pinapalabas sila parang ginagamit lang si Tatay Digong. Anong ginagamit na sinasabi nyo? Alam mo na, pagka ganyan mga kababayan, yung mga vlogger na 80-80, hindi mo alam kung... Kasi alam mong talo na yung mga manok nila. Totoo yan, mga talo na yung mga talunan yung mga manok nila. Ito, pakinggan po natin. Kulong po si dating Pangulo. Di pa kayo nakapagsalita, sir, regarding your opinion or your statement with what happened sa nangyari pong ito. Ano pong pinaka... Alam niyo, ako po ay naguguluhan sapagkat kapag pinakinggan mo po ang opinion ng mga abogado, talagang kanya-kanya silang naratibo. Kasi ganyan naman ng batas. Depende sa pagkaka-interpret mo. Ngayon, may depensa yung isa, may opensa yung isa, may opensa yung isa, may depensa yung isa. Pagka inabsorb mo lahat yun, malamang masiraan ka ng ulo. Kaya doon na lang po tayo sa realidad. Ano ba yung realidad? Isa lang po ang realidad dyan. Meron po tayong kalayaan, meron tayong kasarilan, at Tama. meron po tayong bansang tumatakbo. Ibig sabihin, may gobyerno po tayo. Yun po ang isang malaking katanungan. Bakit tayo nandito? Anong ginagawa natin dito sa Daig? Anong ginagawa natin sa ICC? Tayo po ay unang republika sa Asia. Ibig sabihin, tayo po ay matandang republika na rin kung tutuusin. Tayo po ay matagal lang umaandar ang ating gobyerno. Inaamin po ba natin na wala tayong gobyerno ngayon at kailangan natin ng tulong ng mga tiga-Daig patungkol sa batas? Huwag na po tayong matalinuhan dito. Tanong na lang po natin sa iyo, bahay niyo. Yung dyan sa loob ng bahay ninyo, nagka-problema kayo sa bahay ninyo, tatawagin nyo ba yung kapitbahay nyo para ayusin yung problema nyo sa bahay nyo? Hindi na. Logic na lang. Mga 80-80, logic na lang ito ha. Ako, hindi ako abogado. May lohika akong ginagamit. Tama yung sinabi ni Robin Padilla. Yung bahay mo, nag-away kayo ng asawa mo tungkol sa sitwasyon yung dalawa. Paano nyo bubuhayin yung pamilya nyo? Tapos, tumakbo ka doon sa kapitbahay mo. Tapos, tatanong mo kung anong solusyon. Logic lang yon. O ngayon, parang tayo. Matagal na pala tayong republika sa Asia. Nagka-problema lang ng konti. Hindi na masolusyonan. Tinawag yung kabilang bansa. O nasaan ang doon, logic doon? O mga 80-80. Makinig kayo, mga 80-80 kayo. Hindi kayo nakakaintindi ng simpleng lohika. Yung lohika na isasampal sa mukha mo para maintindihan mo ang lohika. Robin Padilla nang nagsabi, lohika ang gamitin mo. Huwag nang pag-usapan kung matalino o hindi. Lohika lang. O mga 80-80, makinig kayo. Sampal sa mukha nyo ito. Po siguro, hindi ba? Logic na lang po. Wala nang matalino. Huwag na natin pag-usapan sino nag-aral, hindi nag-aral. Simple. Ano ginagawa natin dito? Bakit dito nililitis si Mayor? May gobyerno tayong tumatakbo. Yun lang opinion. Masakit kasi malapit sa akin si Mayor. Matanda na si Mayor. Nakita ko kung paano. Hindi ko akalaing magagawa yun ng isang naka-uniforming tao sa dating Pangulong 80 years old. Napakasakit pong isipin mo. Ang pinangarap po natin kasi sa loob ng 2 linggo na yun, kasama natin si Digong. Kasi hindi po tayo naniwala na magtatagal po siya dito. Kapag pinakinggan po natin kasi ang mga nangyari sa Pilipinas, yung hindi makatao na nangyari sa kanya, naniwala po tayo na bilang ang Daig ay sentro ng human rights at nandito po lahat ang karamihan ng mga leftist na sinasabi po natin naniniwala sa karapatang
parang hindi po yata niya pagbigyan na makauwi pa yung ating Pangulo. Just to clarify, yun po yung reason kaya po kayo kasamang nagpunta dito days after po na dinala po dito sa dating Pangulo. Ay po, naniniwala po kung uuwi si Digong. Sa haba po ng lecture sa akin ni Attorney Harry Roque na patungkol sa ICC dahil sila po ang gumawa niyan yung patungkol sa kung ano yung susundin nilang patakaran dyan. Kasama po si Attorney Harry dyan na gumawa sa kanyang pagpapaliwanag. Talagang illegal ang ginawa sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya hindi imposible na mapauwi. Kasi O yan mga kababayan, talagang makakauwi si Tatay Digong ayon sa sinusunod na batas ng ICC. Pag kulang sa ebidensya at kulang sa mga lohika na ginagamit ng mga 80-80. Nakita nyo naman mga kababayan, Robin Padilla ang nagsabi na talagang naniniwala siyang makakauwi ng Pilipinas si Tatay Digong. Pati si Harry Roque, na isang nag-aral ng abogasya ng mga batas na nakakaintindi. Yung iba kasi mga kababayan, syempre, may sariling interes. Yung tama, ginagawa nilang mali para maging tama sila mga kababayan. Ganong katindi ngayon mga kababayan. Paano nila bastusin at salaulain ng batas na kahit dating Pangulo, kaya nilang lasubasin ng batas para yung tama na sana ay para sa Pangulo na maibigay yung tamang proseso na harapin ang batas sa tamang hustisya, naipagkait mga kababayan. Ganyan po katindi ngayon na yung tama kaya nilang gawing mali para sa kanila, para sila maging tama, para yung kabila maging mali, para yung gawain nila sa tingin nila maging tama. Grabe ngayon mga kababayan, ganyang kalupit ngayon. Isipin nyo mga kababayan, nagka-problema ka sa sarili mong pamamahay, tapos ang re-resolba sa kabilang kapitbahay, nasaan ang lohika doon? Nasaan ang lohika? Sarili mong pamamahay, nagka-problema, tapos ipaparesolba mo sa kabilang kanto na bahay. Nasaan ang lohika doon? Hindi ka nag-aral ng batas. Hindi ako nag-aral ng batas. Sila nag-aral ng batas. Pero hindi sila nakakaintindi ng lohika. Walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Matagal ng republika na nagsasarili ang Pilipinas. May batas na umiiral at meron tayong hukuman dito sa Pilipinas. Pero ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas ipapalitis doon sa malayong silangang bahagi ng daigdig na ito. Nasaan ang lohika doon? Di ba mga kababayan?